Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa hapong ito, nais ko ipagpatuloy ang part 2 ng ating topic about COVID-19. So, nung isang araw ay tinapik natin kung ano ang COVID-19 at ano ang ipinahiwatig ng Diyos sa atin sa pangyayaring ito. Na ngayon, gusto kong ipaliwanag kung paano natin maiwasan. Ano ang ating gagawin at paano natin maiwasan ang COVID-19. Mayroong dalawang dapat paghandaan ng tao. Ang una, yung tinatawag nating spiritual preparation. At yung pangalawa, yung physical preparation. So, hindi sapat na ang ating preparations ay puro pang physical lang. Wala namang masama, tama naman ang ating ginagawa, ang ating gobyerno, nagsisikap na maiwasan po talaga ang pagkalat ng COVID-19. Pero ang tanong, sapat ba ng ating paghahanda ay puro lang pang physical? Yan ang mahalagang tanong na dapat nating maunawaan. Dahil ito ay higit sa lahat ang ating spiritual preparation. Nabanggit ko noong unang video na ang dahilan kung bakit dumapo ang COVID-19 sa buong daigdig kasama ang Pilipinas, ang pinaka-root cause nito ay dahil sa kasalanan ng tao sa harapan ng Diyos. Ang tao ay lumabag sa kalooban ng Panginoon. Mabasa natin dito sa aklat ng Deuteronomy chapter 28, verse 15. Ating basahin sa King James Versions. And it shall come to pass, if you do not obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments and His statutes, which I command you today, that all these curses will come upon you and overtake you. And also, in verse 20, the same chapter, it says also here, the Lord will send on you cursing, confusion, and rebuke in all that you set your hands to do, until you are destroyed, until you perish quickly, because of the wickedness of your doings in which you have forsaken me. Now, in verse 45, the same chapter, moreover, all these curses shall come upon you and pursue and overtake you until you are destroyed, because you did not obey the voice of the Lord your God to keep His commandments and His statutes which He commanded you. So makita natin na kahit sa Old Testament, makita natin na may mga pestilences nangyari. May mga kalamidad, may mga plague, mga salot, mga calamities, mga trahedyang nangyari noon hanggang ngayon. So, makita natin dito, sa binasa natin doon sa Matthew chapter 24 verse 7 na pinakita dito na ang COVID-19 ay isa sa mga sign of the end time of the second coming of Christ. So, kailangan natin maunawaan ito, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil kahit anong preparation ng ating paghahanda sa physical, sa mga material na bagay, kung hindi naman natin binigyang pansin ang mas mahalaga sa lahat, na yung tatawag nating spiritual preparation, marahil hindi pa rin mawala or mahihirapan pa rin ang mundo, ang mga tao. Kasama tayo sa Pilipinas. Kaya ngayong hapon gusto kong ibigay ito para sa ating lahat, para maunawaan. Kasi ang pinaka
root cause nga na sinasabi ko kung bakit may COVID-19, bakit may mga pestilences, mga peste, mga plague, mga calamities nangyari sa ating panahon, dahil po ito sa kasalanan ng tao na sumuway ang tao sa batas ng Diyos. So malinaw po yan. Na naniwala tayo na matitigil lamang ang mga salot sa lipunan sa buong daigdig kapag ang tao sumunod sa gusto ng Diyos at susundin ang kanyang mga utos. So ngayon, ang tanong natin kanina, what to do to avoid COVID-19? Our spiritual preparation. Meron ditong 7 na nais kong bigyang diin. Ang una, believe in God and trust only to Him. Believe. Maraming mga tao na hindi naniwala sa Diyos. Yan ang isang malaking problema. Pero, malinaw naman sa salita ng Diyos na there is God who created the world, who created the heaven and the earth. Meron talagang Diyos, hindi pwedeng lulutang lang ang mundo na wala talagang creator. Meron talaga. So, kung ano mang ideology ng mga tao, malinaw sa Bible na in the beginning, God created the heaven and the earth. So, merong Diyos na dapat paniwalaan ng tao at pagtiwalaan ng tao. Maraming patunay sa banal na kasulatan na nilikha ng Diyos ang langit at lupa. At sabi nga sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father except by me. So, the first thing that we should do is to believe in Him, to believe in God, and trust only to Him as our personal Lord and Savior. Sabi nga ng 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, for He careth for you. At sa Acts 16:31, nakasulat din, believe on the Lord Jesus Christ, and we shall be saved. So, malinaw din sa Acts 4:12 that Jesus said, there is no other name that given by the Father that we might be saved, only the name of Jesus Christ. So kung ito ang pinaliwanag ng salita ng Diyos na kailangan ng tao para makaiwas tayo sa mga sakuna sa mga panahong ito, mahalaga po nating gawin ang pagtitiwala sa Kanya. Pangalawa, we need to pray and read the Bible daily. Nakasulat po sa Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. So, the Bible is the most important books to be read. The Bible is the only infallible Word of God that humankind will read it and meditate it. Because that is the command of God. Maraming mga tao, kung kanino-kanino nanalangin, kung kanino-kanino tumatawag, kung kanino-kanino naniwala. Maraming mga tao, maraming oras sa pagbabasa ng iba't ibang mga libro, ng iba't ibang mga babasahin. Maraming mga tao ngayon
Minsan nga, ang binabasa na lang nila ay yung Facebook, yung Instagram, yung Twitter, kung ano-ano pa. Pero wala po talaga silang time magbasa sa salita ng Diyos. Kaya nga, ang tao nakagawa ng masama dahil hindi niya alam ang kalooban ng Diyos dahil hindi niya binabasa. Malinaw sa sinabi ng John 14:1 sa aklat ng John, na sabi ni Jesus, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." So kapag binabasa mo ang salita ng Diyos, nakikinig ka, binasa mo ang salita ng Diyos. Because the Bible and God, the Bible and God is the same. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Kaya kapag binasa ng tao ang Biblia, binabasa niya, pinakinggan niya ang salita ng Diyos. Kaya importante magbasa siya ng Bible. So, at manalangin. Sabi ng Matthew chapter 26 verse 41, ito yung sinasabi ng Panginoon. Matthew 26:41, "Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." So mismo si Jesus nag-encourage sa atin na manalangin po talaga. Prayer is the best weapon of COVID-19. Because prayer can move mountain. Prayer can release the miracles of God to answer all our prayers. Prayer is talking to God. So, there is power in prayer. That's why there's a saying that a prayerless Christian is a powerless Christian. But a prayerful Christian is a powerful Christian. So malinaw, the more we pray, the more the Lord will hear us, and the more the Lord will answer our prayers. Now, number 3, listen and obey the voice of the Lord. Importante na hindi lang tayo makinig, hindi lang tayo mag-pray at magbasa ng Bible, dapat din tayo makinig sa kanyang salita. Itong nakasulat sa James chapter 1 verse 25. James 1:25. "But he who looks into the perfect law of liberty and continue in it, and it's not a forgetful hearer but a doer of the word, this one will be blessed in what he does." So it's very clear in the Bible, in the book of James 1:25, that if we will listen and obey His word, the Lord is blessing us, the Lord is hearing us, and He's going to bless us in all that we do. So, in Deuteronomy chapter 28, verse 15, ito na sinasabi sa Deuteronomy, "But it shall come to pass when you obey, but it shall come to pass if you do not obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments and His statutes, which I command you today, that all these curses will come upon you and overtake you." So nakita natin na pag hindi natin pinakinggan at hindi natin sinusunod ang kanyang mga salita, mayroong parusa. Malinaw po na mayroong parusa. So una, yung pangatlo, makinig tayo at susunod tayo sa tinig ng Diyos. Pang-apat,
Pang-apat po ay kailangan nating kailangan natin ang taos-pusong pagsisisi. We need to repent from our sins. Siguro ang tanong, anong gagawin natin ngayon kung nagkakasala na ang tao? Napakalaga po na aminin natin na we are sinners and we are fall short of the will of God. We need to repent. We need to acknowledge our sin. Kailangan tayo magsisisi sa ating mga kasalanang nagawa sa isip, salita at sa gawa. Sinabi naman ng Panginoon yan sa Romans chapter 10 verse 9. Romans chapter 10 verse 9. Ang sabi niya dito, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. So, aminin lang natin na tayo nagkakasala sa harapan ng Diyos at magkaroon tayo ng tinatawag na global repentance or national repentance. Alam mo, may basahin po ako sa inyo dito po sa aklat ng Jonah chapter 3. Sa Jonah po sa chapter 3 sa Bible. Ito po istorya ng Book of Jonah sa Nineveh. Dito po sa Jonah chapter 3 verse 5 to 10. So the people of Nineveh believed God, proclaimed a fast, and put on sackcloth, from the greatest to the least of them. Then word came to the king of Nineveh, and he arose from his throne and laid aside in his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. And he caused it to be proclaimed and published throughout Nineveh by the decree of the king and his noble, saying, let neither man nor beast, herd nor flock taste anything. Do not let them eat or drink water. But let man and beast be covered with sackcloth and cry mightily to God. Yes, let everyone turn from his evil way and from violence that is in his hands. Who can tell if God will turn and relent and turn away from his spurred anger, so that we may not perish? Then God saw their works, that they turned from their evil way, and God relented from the disaster that he had said he would bring upon them, and he did not do it. So makita natin sa istorya ng Biblia sa city, sa bayan ng Nineveh na naka-schedule na tutunawin ng Diyos, gugunawin ng Diyos because of their sin. Na sa panahon ito, inutusan ng Diyos si Jonah na pumunta doon, pero tumanggi siya. Pero ganun pa man, sa kanyang pagtanggi, nakarating pa rin siya doon sa Nineveh. Kasi pinadala siya ng nilulun siya ng malaking isda at naghati sa kanya doon sa dalampas ng Nineveh. At nangaral siya, ayon sa sinabi ng Panginoon na 40 days na lang at mawawasak na ang Nineveh. Nung narinig ang pangaral ni Prophet Jonah sa Nineveh ng hari, mula sa hari nagpakumbaba, umalis ang hari ng Nineveh, nagsuot ng sako at umupo sa abo. At inutusan niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na ganun din ang gagawin nila. Magsuot ng sako, umupo sa abo, mag-ayuno, manalangin, magpakumbaba, magsisisi sa lahat ng kasalanan. At yun ang ginawa nga ng hari ng Nineveh at ng buong bayan.
At dahil sa ginawa ng taga Ninibe mula sa hari, hindi na nga tinuloy ng Diyos ang paggunaw, ang pagwasak sa Ninibe. Because mayroon silang national repentance. Ako po, base sa Bible, base sa salita ng Diyos, kung ang lahat ng hari, presidente, prime minister ng mundong ito, na kung saan tayo nakakatira, gagawin din ang ginawa ng hari ng Nineveh, na magpalabas ng decree na magsuot ng sako, magpakumbaba, mag-ayuno, manalangin, magsisisi. Ako'y naniwala kung ang Diyos naawa sa Ninibe, maawa din sa atin. Maawa din sa buong daigdig. Diba? Ngayon, ang mga tao, sabi ko nga, ang mga tao ngayon natatakot sila, kinakabahan, nalilito dahil sa nangyari sa ating panahon. Pero, biblically speaking, ito po ang mahalaga na paghahanda natin sa COVID-19. Malaking bagay po ang pagsisisi. Pag tayo nagsisisi, nagbalik loob sa Diyos, humingi ng tawad, nagpakumbaba, tumigil sa kasalanan, mamuhay ng tama. Isang kislap mata lang yan. Pag pinaalis ni Lord ang COVID-19, mawala yan. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, kaya niyang gawin ang lahat. So yun po yung pang-4. At pang-5 po, mamuhay tayo. Pagkatapos na tayo magsisisi sa ating makasalanan, kailangan nating mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos at gumawa ng tama. Diba? So, nagsisisi na tayo. So, ang pagsisisi ay hindi isang buwan lang, isang linggo lang. Real repentance is for lifetime. Na kung ano yung kasalanan ginawa natin, itigil na natin. Alisin na natin. Huwag na nating balikan. Yung mga kasalanan binanggit ko kahapon, una-una, yung pagsamba ng mga ibang mga Diyos, yung paggawa ng mga kasalanan. Lahat ng mga kasalanan, alam naman natin ang kasalanan sa mundo. Kahit di ko na i-itemize yan, alam na natin ano ba talaga ang kasalanan. Ano ba ang tama, ano ba ang mali. Kasi nakasulat sa Bible na kung gagawin natin ang tama, sa Exodus 15:26, hindi na ipapadala ng Diyos, hindi na ituloy o kayang pigilin niya ang pagkalat ng COVID-19. Kung tayo ay namuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Sa 1 Peter chapter 4 verse 17, ito nga nakasulat 1 Peter chapter 4 verse 17. Itong sabi ng Panginoon. 1 Peter 4:7-11. Excuse me. But the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in prayer. And above all things, have fervent love for one another. Love will cover a multitude of sin. Be hospitable to one another without grumbling. As each one has received a gift, minister it to one another as good steward of the manifold grace of God. If anyone speak, let him speak as the oracles of God. If anyone minister, let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and the dominion forever and ever. So nakita natin
napakalaga ang pamuhay ng tama. Kasi nga, ang Diyos galit sa mga taong gumagawa ng masama. Ito ang root cause kung bakit mayroong ganitong mga sakuna. So, pang-anim, kailangan patuloy tayong mamuhay ng may kabaang loob. Pagkatapos nating nagrepent sa ating makasalanan, mamuhay ng tama, matuwid, sa harapan ng Diyos. Din pang-anim, mamuhay tayo na may kababaang loob. Sabi nga sa James 4:6-10, na ang Diyos, sabi ng Panginoon, humble yourself in the sight of the Lord and He will lift you up. In verse 6, but He gives more grace. Therefore, He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. So, pag ang tao humble, sa harapan ng Diyos, maawa ang Diyos. Pinapaboran siya ng Diyos. Tinutulungan siya ng Diyos. Pero pag tayo nagmamataas, nagmamayabang, ibabagsak tayo ng Diyos. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Di naman natin kayang labanan ang Diyos eh. Kaya ano pang gawin natin, di natin siyang kalaban. Di natin kaya siyang labanan. Kasi una-una, yung buhay natin bigay ng Diyos. Hindi ito galing sa atin. Lakas, talino, kahit ang lupa natin titirahan galing ito sa Diyos. Mga bagay na lumutang sa mundo galing sa Diyos. Ginamit lang ng Diyos ang tao para bigyan ng katalinuhan, para i-imbento ang mga bagay nito. Pero ang lahat ng bagay, si Lord ang lumikha. Yun ang totoo. Walang labis, walang kulang. Kaya ano bang ipagmalaki natin sa harapan ng Diyos? Kaya siguro magtatanong tayo, paano ba ang tao nagmamalaki sa Diyos? Dahil sabi natin nagmamalaki tayo. Ganito lang yun eh. Madali natin maunawahan ang taong nagmamalaki, ang taong mayabang sa harapan ng Diyos. Una, pag hindi ka naniwala sa Diyos, hindi mo kinalala ang Panginoon sa buhay mo, sigurado yan, 100% mayabang po tayo. Pangalawa, pag hindi mo sinunod ang kanyang salita at hindi mo ginawa ang tama, pride tayo. Pangatlo, pag wala kang panahon magsimba, wala kang panahon mag-commit, wala kang panahon gumawa para sa Diyos, ang ginagawa mo na lang ay para sa sarili, para sa pamilya, sa asawa, sa anak, sa magulang, sa trabaho, negosyo, pag-aaral, wala kang time sa Diyos. Sobrang taas ang yabang natin. Dahil yung oras nga galing sa Diyos. Hinaram mo lang yung buhay mo. Pinahiram lang ni Lord yung ating lakas, yung ating buhay, yung araw, panahon. Pero anong ginawa natin? Wala tayong panahon sa Kanya. Marahil sabihin natin may iba namang may panahon. Oo nga. Tama naman. Hindi ko naman sinasabing lahat talaga walang panahon. Pero majority po sa mga tao, sa buong daigdig ho, wala na silang pakialam sa Diyos. Wala na silang pakialam sa spiritual life nila. Ang pinafokusan na lang nila yung kanilang material things, yung mga bagay sa lupa na hindi nakakapagligtas. Mga bagay sa lupa na kumisan nakapagpadala pa sa iyo sa kapahamakan. Samantala, ang mga bagay sa lupa, hindi ito magtatagal. Nasisira, nawawala yan, nasusunog yan. Pero ang salita ng Diyos, magpawalang hanggan. Kaya ang Diyos talaga nagagalit sa mga tao. Pero ang Diyos, kahit nagagalit siya, naroon pa rin ang kanyang paghihintay. Naroon pa rin ang kanyang pagpatawad. Mga kapatid, mga kaibigan,
na kung tayo ay maghingi lang ng tawad sa Diyos, patawarin niya tayo. At bumalik tayo sa Diyos, patawarin niya tayo. So, napakalaga ang pamuhay ng may kabaang loob. Pag ang tao humble, wala nang away. Wala nang argumento. Kasi ang taong humble, teachable, lovable, moldable, adaptable, teachable ang mga taong humble. Pang-pito, na gagawin para maiwasan ang COVID-19 sa ating spiritual preparation. Na tayo po ay dapat maging active, magko-commit po tayo, at mag-get involved po tayo sa ministry ng Panginoon. Napakalaga ang mandate ng Panginoon sa atin sa Matthew chapter 28 verse 19. Sabi ni Lord, "Go into all the world and preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to observe all that I have commanded you." Ito ang great commission na binigay ng Lord sa mga tao. Na inutusan niya tayo na ipangaral ang mabuting balita sa buong daigdig. Para ang lahat ng mga tao makarinig ng salita ng Diyos. Para maligtas ang kanilang kaluluwa. Hindi sila mapahamak sa dagat ng apoy sali papunta sila sa langit. So, sa totoo lang, maraming mga Kristiyano ngayon na hindi na talaga nag-involve. Hanggang simba na lang sila. Hanggang simba na lang. Punta ng church. Tapos, uupo, uuwi. Yun lang ang nagawa nila. Kulang. Kung isang Kristiyano naniwala sa Diyos, nag-worship lang, kumakanta lang, sa Diyos, malaki po ang kulang. Ang tawag ko dyan, ikaw yung Kristyanong preschool lang. Beginner lang. Sobrang tagal ka na sa pagiging preschool Christians. Kaya hindi tayo lumalago kasi hindi tayo nag-move forward. Gusto ng Panginoon na mag-level up ka sa pananampalataya. Gusto ng Lord mag-level up tayo, mga kapatid, mga kaibigan. Sa pamagitan ng pagpunta sa process, magpa-train tayo, mag-commit tayo, mag-get involved tayo. Kasi tayo inutusan ng Panginoon eh. Di ba sabi nga ng Acts 1:8, "And you will be my witnesses from Jerusalem, Judea, Samaria, and up to uttermost part of the earth." So ito ang utos ng Panginoon sa atin. Lalo na sa panahon ito na tayo po ay nasa gitna ng kalamidad, ng sakuna. Merong national calamities na dineclare sa ating bansang Pilipinas. So, ito yung panahon na tayo ay after ng enhanced community quarantine na pinapatupad ng ating pamahalaan, kailangan nating kumilos. Kailangan nating mag-get involved. Alam mo, kahit ngayon, dahil mayroon namang social media, kahit po tayo nasa bahay lang, meron pa rin tayong magawa sa pagdating sa Kingdom of God, sa evangelism. Pwede natin gamitin ang social media as a tools for evangelism, tools for encouragement, tools for discipleship, through online, through messenger, through Facebook. Ang daming way na tayo makapag-disciple ng tao kahit nasa bahay ka lang. Kasi po, dahil po sa high-tech ng technology ngayon na binigay din sa Panginoon sa atin para magamit natin sa pagpalago ng Ebanghelyo. Kaya, mga kapatid, sa Panginoon, sa hapong ito,
Yan po ang atin pong ginagawang preparation sa espiritual. So ulitin ko, ano ang ating gagawin para maiwasan ang COVID-19? Una, believe in God and trust only to Him. Pangalawa, pray and read the Bible daily. Pangatlo, listen and obey the voice of the Lord. Pang-apat, repent from our sins. Then panglima, live righteous in the sight of God and do what is right. Then pang-anim, live with humility. Live with humility. And then the last one, be active, commit, and get engaged in the ministry or get involved in the ministry. Now ngayon, yan po ang ating spiritual preparation. Ano naman po ang ating physical preparation? Ang physical preparation, mukhang alam na natin kasi palagi itong naka-flash sa televisions, sa mga balita. Pero banggitin ko lang po kung ano yung tong physical preparation natin para makaiwas tayo sa paghawa ng COVID-19. Ulitin ko lang, banggitin ko lang madalian. Palaging maghugas sa ating kamay na may malinis na may malinis na tubig at sabon. Pangalawa, palaging gumamit ng sanitizer kung walang tubig. Pangatlo, palaging gumamit ng rubbing alcohol. Kung wala kang tubig, wala kang itong sanitizer, alcohol kung mayroon po. Pang-apat, palaging magamit ng mask. Pang-ani, pang-lima, avoid close contact or no touching policy or natawag nating social distancing. 1 meters away from each person. Number 6, kapag umubo, takpan ng ating damit o braso para hindi po makahawa sa iba. Then, pang-7, matulog ng maayos ng tama, at least 8 oras, more or less, para lumakas. Pang-8, mag-exercise. Pang-9, uminom ng vitamin C and minerals. Pang-8, pang-10, kumain ng prutas at mga gulay. And so on and so forth. Marami pa pong iba na mga physical preparation. So, tama naman po na gagawin natin ang physical preparation. Pero higit sa lahat, ang pinakamalaga, yung meron tayong spiritual preparation. Na tayo po ay bumalik loob sa Diyos, nagpakumbaba, humingi ng tawad, para sa ganon, matitigil na po itong pagkalat ng COVID-19 sa ating panahon. So, maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid sa hapong ito. At ang prayer ko na sa mensaheng ito ng Panginoon ay may natutunan tayo. At prayer ko, mai-apply natin to sa ating mga sarili at ipapasa natin to sa ating mga mahal sa buhay para sa ganon magkaroon po sila ng panahon sa paglilingkod sa Diyos. Sa amin po ngayon, mayroon po kaming kahit wala pong pagsamba sa loob ng mga simbahan because of the lockdown system or tatawag nating enhanced community quarantine. Pero sinabi ko sa mga kapatiran na sila po'y magsimba sa bahay every Sunday, kung ilang linggo po bago matapos po itong
enhanced community quarantine. Tapos sinasabi ko sa kanila na gabi-gabi magkaroon silang family altar devotion. Magkaroon sila ng gabi-gabing magsama-samang manalangin at magbasa ng Bible sa bawat pamilya. Kasi nasa loob na naman sila ng pamilya. So ito yung panahon na tayo mga Pilipino, nagkakaisa tayo sa panalangin kahit sa kanya-kanyang tahanan. Pwede tayo manalangin na roon ang Diyos. Diringgin tayo ng Diyos kung manalangin tayo. Siguro nga may mensahe ang Panginoon dahil nung wala pa po itong COVID-19, wala rin talagang tao panahon sa Diyos. Kahit sa devotional, family devotion, wala rin po niya. Hindi niya nagawa yun. Pero ngayon, wala nang dahilan na hindi tayo makapag-pray. Wala nang dahilan na hindi tayo makapag-share ng Word of God kasi sa lulong tahanan, nandyan ang mga mula sa tatay patungo sa bunso, nandoon sila. So maghapon silang nasa bahay. So napakaraming oras nila na sila magkaroon ng family altar devotion. Magkaroon sila ng pagbulay-bulay sa salita ng Diyos. Kaya ituloy lang po natin yan mga kapatid, yung ginagawa natin kasi diyan po natutuwa ang ating Panginoon. So ngayon po tayo manalangin. Ako po'y manalangin para sa lahat. Panginoong Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y lumalapit sa inyo sa gabing ito, sa hapong ito. Patuloy po kaming nagpakumbaba, humingi ng tawad, Panginoon, in behalf of the Filipino people, in behalf of the people around the globe. Father God, I ask you in the name of Jesus. I ask your favor, Lord, if you can forgive us at tulungan mo kami, Panginoon, na matigil na ang pagkalat ng COVID-19 at hindi na ito kakalat pa ng marami pang mga taong mapiktuhan. Sa halip, gumagaling na po ang mga naipiktuhan, O Diyos. Dalangin ko ang mga tao ay magkaroon ng pagkatakot sa iyo, banal na pagkatakot sa inyo, na sila'y kilalanin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo po ang aming mga leader ng iba't ibang bansa, lalo na sa Pilipinas, ang aming mahal na President Duterte, at ang aming Vice President, ang mga Cabinet Secretary, ang mga Senators, Congressmen, mga local governments, officers, down to the barangay, Lord, na sa kanila magmula ang initiative, Lord, na magkaroon ng spiritual revolution sa aming buhay, lalo na sa panahon ito ng trahedya, na lalo kaming makalapit sa inyo sa pamamagitan ng prayer, Lord, through this enhanced community quarantine, Lord God. Kaya dalangin ko, Ama, na tulungan mo, ingatan mo ang mga tao, na kung kami ay lalapit sa inyo, magpakumbaba, tumalikod sa kasalanan, magbagong buhay, Panginoon. Kahabagan mo kami, Panginoon, na hindi na matuloy o matitigil na, huhupa na ang COVID-19 na lumalaganap ngayon sa buong daigdig. Maraming salamat po, Ama, sa inyong kabutihan, sa inyong habag at grasya sa amin. Alam namin na bagamat kayo'y Diyos ng pag-ibig, pero kayo rin po ay Diyos ng paghuhukom. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, sa hapong ito, kayo ay patuloy naming pinupuri, pinasalamatan. Binabalik namin sa inyo, Lord, o para sa inyo, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa makapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen and Amen. God bless you.